Purihin muna natin ang Panginoon. Purihin natin ang Diyos na napakabuti. Bigay po natin sa Kanya yung pinakamaganda at pinaka-highest praise na pwede natin ibigay sa Kanya. Purihin natin ang Lord. Hindi siya nagkulang kahit kailan. Purihin ka, Panginoon. Praise God. Tayo po muna yung mga nalangin. Sige po. Dakilang Diyos na may mapangyarihan sa lahat ng banal. Isang mabuting bagay, Panginoon, ang papurihan, dakilain pangalan niyo, Ama. Marami pong salamat, Lord, sa kabutihan niyo po, Panginoon, sa buong araw na ito, Ama, na ginawa niyo po sa amin, Lord. Pagbigay, Lord, ng buhay, Panginoon, sa aming paggising, Ama. Pagbigay ng lakas, Ama, para magamit namin sa araw na ito. Maraming pong salamat. Bago po ang lahat, Panginoon, kami pa yung nagpapalinis, Lord, sa inyong harapan. Humihingi, Lord, ng tawad, Ama, sa anumang nagawa namin kasalanan, pagkukulang, Panginoon. Patawarin niyo po kami, Panginoon. Nakasakit man kami ng ibang tao, Ama. Patawarin niyo po kami. Sa mga tao nagkasala rin po sa amin, Panginoon, amin din po silang pinapatawad upang lubos po namin matanggap ang inyong pagpapatawad, Panginoon. Dahil ito po ang inyong turo po sa bawat isa sa amin, Ama. And Lord, anumang tangka, Lord, ng kaaway, Panginoon, na gustong gumambala, Lord, sa oras na to, amin na pong winawasak, Panginoon, distraction spirit, error. In Jesus' name, walang gana makinig na inyong salita, katamarang kaantukan, in Jesus' name, at wala kaming ibang inaanyahan sa lugar na to, kundi ang pangalan niyo lamang po, Panginoong Jesucristo, at walang ibang pangalan na kataas sa lugar na to, at walang ibang papupurihan, kundi ang pangalan niyo lamang po, Ama. And Lord, kayo pong patuloy na mga Lord, sa buong sequence, Panginoon, ng gawain, Panginoon, dito sa Kanlalay, Panginoon, sa magtuturo, Lord, kay Teacher Cora, Panginoon, kayo pong patuloy na mauna sa kanya, Ama. Balutan niyo po siya ng inyong banal na dugo habang siya ay naghahayag ng inyong salita, Panginoon. Gamitin niyo lamang po siya, Ama, bilang instrumento, Panginoon. Ikaw, Panginoon, yung makita doon sa kanya, Ama. Bigyan niyo rin po kami, Panginoon, ng makalangit na kalaman, karunungan, Panginoon, upang maunawaan, Lord, ang inyong mga salita na gusto ipasabi sa bawat isa sa amin, Panginoon. At ganun din po, Panginoon, sa mga kapatid po namin na wala pa po sa lugar na to, kayo pong patuloy na mauna, Ama, na makarating din po sila at makasama namin silang pagbigay, Lord, ng papurit pa sa salamat at makapag-aral na inyong mga salita. At sa oras sa ito, Panginoon, kiniklaim na po namin ang katagumpayan, Ama, na natanggap na po ng bawat sa amin, Lord, dahil ikaw, Panginoon, ang mangunguna dito at ikaw lamang po ang papupurihan dito. Kaya, Ama, maraming po salamat. Sa iyo lamang po ang pinakamataas na puri. In Jesus Christ's name, Amen. Tayo po muna ay umawit para sa pagsisimula ng gawain. Patuloy po natin papurihan ng ating Panginoon sa makalangit na kawit. Sa bawat pag-isip ko, sa bawat ang ko'y sa pagsakapit ng gabi, oy, sila buhay na walang halaga, sa'yo ko kaya sa bawat pag-isip ko kay ganda walang problema, lahat ko'y dinedema. Hanggang sa pagsapit ng gabi, ikaw pa rin ang aking gabi. Sa bawat oras inamasdan, pag-ibig mo walang hanggan. O Jesus, nilagyan mo, kulay ang buhay ko, buhay na walang halaga. Ika'y sa'yo ay may ligaya, ika'y aking ilaw sa dilim. Sa'yo wala na naiinig,
Ikot-ikot man ang mundo, ako'y laging sa'yo. O Jesus, nilagyan mo na kulay ang buhay ko. Buhay na walang halaga, dahil sa'yo ngayon ay may ligaya. Kaya aking kalaw sa dilim, sa'yo'y wala nang mahihiling. Pag-ikot-ikot man ang mundo, puso ko'y laging sa'yo. Wala na nang makakapatay, walang upay. Ako ngayon'y nagtitiwala sa kanang Panginoon na ibibigay. Oh, Jesus, nilagyan mo na kulay ang buhay ko. Buhay na walang halaga, dahil sa'yo ngayon ay may ligaya. Kaya aking kalaw sa dilim, sa'yo'y wala nang mahihiling. Pag-ikot-ikot man ang mundo, puso ko'y laging sa'yo. O Jesus, nilagyan mo na kulay ang buhay ko. Buhay na walang halaga, dahil sa'yo ngayon ay may ligaya. Kaya aking kalaw sa dilim, sa'yo'y wala nang mahihiling. Pag-ikot-ikot man ang mundo, puso ko'y laging sa'yo. Puso ko'y laging sa'yo. Lord, pray natin ang Panginoon. Okay, so babasa po muna tayo sa salita ng Lord bilang sa teksto natin ngayon. Makikita sa Matthew 5:13. Ang sabi po dito, kayong tagasunod ko ang nagsisilbing asin sa mundo. Ngunit kung mag-iba ang lasa ng asin, wala na magagawa para ibalik ang lasa dito. Wala na itong pakinabang, kaya itatapon na lang at tinatapak-tapakan ng mga tao. Basta ng Diyos ang kanyang mga salita at pagpalain tayo ng Lord sa ating pag-aaral sa gabi ito. Sige po, pwede na po kayong makaupo at isang mapagpalang gabi po sa bawat isa sa atin. Ayan. Sino po sa inyo ang nagluluto? Thumbs up. Mga nagluluto. Tapos po kamay, hindi ko makita sino nagluluto. Wala nagluluto sa inyo. Okay ah. Okay, so ano po yung ginagamit natin na pampalasa sa ating mga nilulutong ulam? Nakamute ba kayo, bro? Wala kasi sumasagot eh. Ayan, Sister Lou, ikaw, ano ginagamit mo? Asin. Asin. Okay. So, marami pong ginagamit eh. Diba? Merong iba, patis, may toyo, may ganyan, pero bagoong. Pero lahat pong yan ay nasasangkapan pa rin ng asin. Yan po yun. Yan po yung ating teksto at yun po yung pag-aaralan po natin ngayon na ang sabi ng Panginoon, tayo daw po yung salt of the earth. Dapat may alat po tayo. Kasi nga po, yung asin na yan, ay binubuo ng dalawang sangkap o dalawang elemento. Yun po yung sodium at saka chloride. Kasi pagka sodium lang siya, hindi siya pwede maging asin. Kung chloride lang siya, hindi rin siya pwede maging asin. So dapat magkasama yung dalawa para makapag-produce ng asin. So ganun din po tayo sa world po. We need to have a relationship with the world. Kailangan meron tayong kaugnayan. Hindi po ibig sabihin na dahil tayo mga Kristiyano na nakahiwalay na tayo sa kanila. So dapat meron pa rin tayong kaugnayan po sa kanila. Di ba ganyan ang ginawa ng Lord Bumaba siya para magkaroon ng kaugnayan sa atin. Para mangyari yung purpose niya na magkaroon ng relasyon. Mabalik yung relasyon natin sa Kanya. Kaya bumaba po siya sa lupa.
Yun po ang kailangan natin. We need to pass on the salt. Ayan. Hindi yung sa atin lang yung asin. Kailangan mai-pass on po natin to sa iba. Yan po yung pinaka-topic natin sa gabing ito. Ayan. Dapat po, hindi lang tayo ang nag-enjoy sa lasa ng asin. Dapat na i-share po natin ito sa iba. Kaya yun po yung pag-aaralan natin. Ano nga po ba muna ang gamit ng asin? What are the uses of salt? Bakit tayo gumagamit ng asin? So number 1, as seasoning. Yan. As seasoning, it gives flavor to our food. Yan ang ginagawa bilang nagbibigay ng lasa sa ating mga pagkain. Kahit po kasi anong dami ng sangkap. For example, ang kare-kare, napakadaming sangkap niyan, di po ba? Pero kahit kompleto yan, hindi siya magiging masarap kung wala asin. So ano bang yung lulutuin natin? Kahit sa tingin natin, ay ang sarap-sarap nito. Pero pag wala po yung asin na yan na nagbibigay ng flavor, hindi po magiging delicious yung ating kakainin. So tayo naman po ang nilagay ng Lord sa mundo para magbigay ng sarap sa buhay ng tao na nakakasama po natin. We enhance the flavor of their life. Paano? We bring the best in them. Napapalabas po natin sa kanila yung maganda nila dapat na nakatangian na without conforming or without compromising. Sabi sa Romans 12:2a. Huwag kayong umayon sa takbo ng mundo. Yan. Pwede po tayong makisama sa kanila pero huwag po tayong aayon o huwag tayong makikigaya sa kung ano man ang ginagawa nila o huwag tayong umayon sa prinsipyo nila, sa katwiran nila. Kung alam natin na hindi po ito ayon sa kalooban ng Diyos, kung salungat ang kanilang mga pangangatwiran sa kalooban ng Lord, huwag po tayong umayon sa kanila. Yun. Hindi po pwede yung, for example, matabang sila. Diba? Hindi yung magiging matabang na rin tayo. Kung nangihina sila, dapat tayo yung nagbibigay ng kalakasan sa kanila. Hindi yung mahahawa tayo na manghihina din tayo. So, ganun po ang ibig natin sabihin na pwede tayong makisama sa kanila, pero dapat hindi po tayo nahahawa kung ano po sila sapagkat sabi nga po doon sa binasa sa teksto natin, pag nawala na po yung alat natin, wala na po yung asin. Dapat napapanatili natin yung pagiging asin natin. Sabi nga po kasi, diba, na pag nawala daw po yung A, ayan, tignan natin ha, pag nawala yung A doon sa unahan ng asin, ano nang labas? Sin na lang siya, diba? Kasalanan na lang siya. Kaya dapat hindi po nawawala yung A. Dapat kompleto yung ASIN, asin tayo. Ayan, hindi sin lang po. For the best in us to help others bring out their best. Ayan. So, number 2, ano pa daw po ang gamit ng asin as preservative? At sabi preservative, it keeps the freshness of the food. Ayan, napapanatili po nito yung pagiging sariwa na po ng pagkain. For example, yung meat, yung karne, yung isda. Kasi pag hindi natin yan nilagyan ng asin, syempre, mabubulok po yon, masisira yan. Kaya dapat nakapreserve po ito sa pamamagitan ng paggamit ng asin. So tayo naman po, unang-una kasi ano ba yung asin sa atin, yung salita ng Diyos. Yun po dapat nakapreserve tayo sa pamamagitan ng salita ng Diyos, yung katotohanan about the Word of God. Dapat yun po yung pinangahawakan natin, doon tayo nakatayo. Dapat ito yung nananatili sa atin para hindi po tayo mag-decay, para hindi tayo para manatili po tayo na sariwa. Dapat yung Word of God buhay na buhay sa atin. Naka-preserve tayo ng Word of
God para hindi po tayo tumatabang, hindi tayo nanlalamig, hindi tayo nawawala ng lasa, patuloy tayong mainit sa Panginoon pagka po yung nakapreserve tayo sa salita ng Diyos. Dapat nananatili po ang salita ng Diyos sa atin nang sa gayon hindi po tayo malinlang, hindi tayo madaya ng kung anumang mga katuruan na nasa paligid po natin. Sabi sa Efeso 4:14 to 15. Efeso 4:14 to 15, verse 14, hindi na tayo tulad ng mga bata ng pabangon at isip at nagdadala ng iba't ibang aral ng mga tao na nilinlang na ang hanggat ay dalhin ng mga tao sa pamamagitan. Verse 15, sa halip nananatili tayo sa katotohanan ng may mga pagpipili upang sa lahat ng bagay ay maging natulad ng tayo Kristo na siya. Yeah. So, dapat nakapreserve po tayo, nananatili tayo sa katotohanan na po ng may pag-ibig. Sabi po dyan, nang sa gayon, hindi na tayo nadadala ng iba't ibang aral na nakakapanlinlang, nakakapagdala sa atin sa kamalian. Kaya kung wala po tayong word of God, hindi po tayo babad, hindi tayo, kumbaga sabi nga, nakaburo dapat. Diba? Yung mga buro nakababaya sa asin eh. So, dapat ganon po tayo sa salita ng Diyos. Babad na babad tayo sa salita ng Diyos para magamit po tayo, hindi tayo mag-contaminate tayo at magamit po tayo ng Panginoon para naman maging seasoning sa ibang tao. Yan. Di paano natin ma-share yung word of God sa kanila? Paano natin maipapas yung salt kung tayo mismo hindi po sariwa o tayo mismo kung tayo mismo po ay lanta, kumbaga sa gulay. O, di ba? Di ba? Para gano'n po, diba? Kung tayo mismo po ay bulok, o, di ba? Paano natin silang masasabihan ng share? Paano natin maipapas yung salt sa kanila? Kaya dapat tayo po muna yung nakapreserve the Word of God so that we can be used as salt para ma-preserve din yung buhay po nila. Yan. Pangatlo, ano pa po ang gamit ng asin as catalyst? Pag sinabing catalyst, it causes reaction. Dapat merong nangyayari, merong magiging pagbabago, merong something happens and changes happens pag nilagyan ng asin. Katulad po ng yellow, diba? Yung ice. Pag nilagyan po yan ng asin, mas madali siyang matunaw. Hindi kagaya mo lang yung yellow na matagal din matunaw. Pero kung gusto natin matunaw agad-agad, lagyan po natin ng asin. Yung yellow, solid po yan diba? Kaya pag nilagyan mo siya ng asin, nagiging liquid. So, yun po ang ibig sabihin. May nangyayari, may pagbabagong nangyayari doon sa yellow. So, dapat ganun din po tayo na nababago yung buhay nung nakakasama natin dahil nabago tayo nung salita ng Diyos, nabago tayo ng relasyon natin sa Panginoon. Nagsagayon po, tayo din ay nagagamit bilang catalyst ng pagkaroon ng pagbabago yung buhay nila kasi nakikita nila sa atin yung pagbabago natin. We have changed na po into better to best dapat. Ganun po dapat. Tayo mga anak ng Diyos ay unang-unang dapat na nagkakaroon ng pagbabago para maging instrumento tayo ng pagbabago rin ng mga taong nakapaligid sa atin. At pwede nating sabihin ang 1 Corinthians 11:1. Ano sabi po dyan? Unang Korinto 11:1. Tularan ninyo ako gaya ng pagtulad ko kay Kristo. Ayan. Diba? Kung wala po tayong alat, kaya ba nating sabihin niya na tularan ninyo ako? Siyempre, hindi. Nako. Kaya dapat tayo mismo nakikita sa ating yung Word of God. Tayo mismo ay may lasa, may alat. Nasa gayon, pwede natin sabihin, tularan niyo ako, gaya ng pagtulad ko kay Kristo. We need to influence their life sa pamamagitan ng salita ng Diyos na kahit gaano ka-cold, gaano man kalamig, gaano man katigas ang puso ng ibang tao na nakakasalamuhan natin, kayang-kaya po palambutin niya ng Lord.
kayang-kayang painitin muli ng Lord yan. Po, diba? Once na nakikita nila yung pagbabago sa buhay po natin, sa pananalita natin, sa ugali natin, sa pakikisama natin, sila man ay kikilala sa Panginoon. Yun po yung magandang changes. Bilang catalyst, kalapit sila sa ating Panginoon. Sabi sa Jeremiah 24 verse 7. Makikilala nila lang ako si Yahweh. Sila yung magiging aking bayan at ako ang magiging kanilang Diyos. Sapagkat noong puso silang magbabalik loob sa akin. Ayun, di ba? Lalapit yung tao sa Panginoon eh. Bakit po? Nakikita kasi sa atin yung buhay natin na nabago, di ba? Kaya dapat na-maintain natin yung saltiness natin para maggamit tayo ng Panginoon bilang seasoning, bilang preservative, at bilang catalyst. Yan, dapat nagagamit po tayo yan para sa ganon na ipapasa po natin yung salt. So, ang tanong, paano? How to function as salt of the earth? Paano ba tayo maging asin sa ating mundo, sa paligid natin? Paano po magyayari yan? Number 1, we need to serve with love as seasoning. Dapat nag-serve tayo, naglilingkod tayo ng may pagmamahal. Yan, dapat po. Mahalaga na may pagmamahal tayo sa paglilingkod. Kasi pag wala pong pagmamahal, yung paglilingkod na gagawin natin, ano na lang, hindi po ba? Yung hindi po nakikita yung kaalatan, hindi nakikita yung kasiglahan pag tayo ay naglilingkod na walang pagmamahal. Pero pag mahal po natin, una, ang Lord na pinaglilingkodan natin at yung mga taong nakapaligid sa atin, magagawa po natin ng may kaayusan. Yun po. Yun po yun eh. Kaya sabi natin, di ba, magkakaroon ng kabuluhan yung buhay ng mga nasa paligid po natin pag tayo po ay nagsusunod. Matitikman din nila kung gaano kasarap ang makasama ang Panginoon. Kasi tayo pa lang nararamdaman na nila yung pagmamahal natin eh. So the more na pag lumapit sila sa Lord, mararamdaman nila kung paano magmahal ang Panginoon. Yan. Mangyayari lang po yan pag tayo po ay naglilingkod ng may pag-ibig sa Diyos at sa ating kapwa. Katulad ng Panginoon, di ba? Pumunta siya dito eh. Hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon, pero pumunta dito para mag-serve, hindi para siya yung pagsilbihan. May mga kumisan, ganyan tayo. Gusto natin, lagi tayo ang pinagsisilbihan. Pero ang Lord po, hindi niya yan ginawa eh. Bigyan po natin sa Matthew 20:28. Matthew 20:28. Maging ako na anak ng tao na pamilya sa mundo. Hindi ko panglikuran, kundi ko pang maglingkod at magbigay ng aking buhay para maligtas sa maraming tao. Ayun, di ba? Nagpunta siya dito, hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod. Nasa gayon, maraming tao ang maligtas. Hindi niya pinakita na siya ay hari na siya yung Panginoon, hindi ganon. Talagang ginugol niya yung buhay niya habang siya po ay nasa katawang tao na maglingkod sa lahat. Wala siyang pinili kasi mahal niya lahat ang tao. Kaya kahit si Judas Iscariote mismo na alam naman niya na magkakanulo sa kanya, magpapatay sa kanya, hinugasan niya ng paa. Ayun. Yun po yung pagsusilbi sa mga disciple na kung paano niya ipinakita na mahal niya lahat ang mga disciples, kabilang na si Judas, hinugasan niya po sila ng paa. Para lamang maipakita niya kung gaano niya kamahal ang lahat ng kanyang apostoles or mga alagad. Ganon din po tayo bilang mga asin. We must serve the earth with love. Walang pinipili. Hindi po yung kung sino lang yung gusto natin na paglingkuran. Sino lang yung gusto natin sharean. Sino lang yung gusto natin yung malapit lang sa atin at mahal natin.
So, hindi po ganon. Dapat po sa lahat, dapat po nagsisilbi tayo sa lahat. Nag-share tayo, pinapass on natin yung soul sa lahat po. Sabi nga sa Lucas 6:32 to 35. Lucas 6:32 to 35. Verse 32, kung ang mamahalin lang ninyo ay ang mga nagmamahal sa inyo, anong katimpala ang matatanggap ninyo mula sa Diyos? Ginawa rin niyan ng masasamang tao. Verse 35, sa halip ninyo ang mga kaaway ninyo, gumawa kayo ng mabuti sa kanila at magpakiram ng hindi umaasa ng anumang pagkabayaran. At malaking gantimpala ang tatanggapin ninyo at makilala kayo ng mga anak mataas-taas ng Diyos, sapagkat mabuti siya kahit sa mga taong sama at walang magagawa. Amen. Diba? Mahal niya lahat ng tao, kahit daw yung masasama, kahit yung mga tao walang utang na loob. So, dapat daw po ganun tayo magmahal, no? Wala tayong pinipili. At yun daw po yung makakaasa ng tatanggap ng gantimpala pag ganun po tayo nagsoserve sa Panginoon. Yung wala tayong pinipili. Lahat. Gusto natin kasing maligtas. Diba? Dapat ganun po tayo. Na tayo din naman ay dating masama. Pero minahal tayo ng Diyos, kaya tayo ngayon ay narito. Kaya tayo ngayon ay naging anak ng Diyos dahil sa pagmamahal ng Diyos sa atin. Kaya dapat ganun din po tayo sa ibang tao. Katulad nung Good Samaritan. So, alam na alam po natin ang istorya ng Good Samaritan. Pahapyawan ko lang po para sa iba. Diba, merong isang tao na papunta sa Jericho. Hinarang siya ng tulisan. Ang ginawa, ninakawan siya, binugbog siya, at halos patay na nung siya po ay iwan ng tulisan. So, may nagdaan na saserdote, pero lumihik. Sumunod, may dumaan na Levita. Ganun lang, tinignan lang niya yung tao at nagpatuloy sa paglakad. So, ito pong dalawang ito, yung Levita at saka yung saserdote ay parehong lingkod ng Diyos. Pero, hindi po sila nagpakita ng pagmamahal doon sa tao na binugbog ng tulisan. O, may dumaan na Samaritano. Pag sinabi Samaritano, unbeliever. Hindi nakakakilala sa Lord na po. Pero, nahabag siya. Ginamot niya yung sugat ng taong binugbog. Dinala niya sa bahay, paupahan, inalagaan na po. Siguro binantayan pa niya magdamag. And then kinabukasan, binayaran niya yung may-ari ng panuluyan at ibinilin na alagaan yung tao na hindi niya kilala. Hindi niya kaano-ano pero ginawa niya ng kabutihan. Pinakitaan niya ng pagmamahal. Kaya anong tanong ng Lord sa kanila at tanong din ng Lord sa atin ngayon? Sa Lucas 10:36 to 37. Lucas 10:36-37, verse 36. Sino ngayon sa bagay mo ang magpakita ng kanyang pagkakapos sa tao niya, hinarang ng pusa? Tanong ni Jesus, verse 37. Ang magpakita ng habag sa kanya, tugon ng Espiritu. Sinabi sa kanya ni Jesus, umayot at gayon din ang mundo. Amen. So, hindi po yung saserdote, hindi yung Levita. Sino daw? Yung nagpakita ng habag. Yun po yung nagpakita ng pagmamahal sa kanyang kapwa. At ano sabi? Humayo ka, gayon din ang gawin mo. So, yun din po ang pinapagawa sa atin ng Panginoon na tayo po ay magamit na po to help the needy. Lalo sa panahon ngayon, marami po talaga nangangailangan. Kung ano man po yung pwede nating itulong, may kakayanan tayo, pwede po natin gawin yan na may sa gayon. Alam natin na ang Lord yung pumaganti sa bawat ginagawa natin na mabuti. Yan. Pangalawa, paano pa daw po tayo mag-function bilang mga asin? We need to teach the word as catalyst. Sabi nga yung catalyst, tayo yung para mabago yung buhay nila, dapat ituro po natin ang Word of God. Hindi lang si pastor, hindi lang ang teacher ang may katungkulan para
magturo ng salita ng Diyos, dapat tayong lahat. Pero bago natin imaituro, dapat tayo muna ang doers of the word. Tayo muna. Makita muna sa atin yung reaction ng salita ng Diyos, yung alak ng salita ng Diyos. Dapat makita po sa atin na ipapamuhay natin para maituro po natin sa iba. Para ma-share po natin sa iba at nang magkaroon ng pagbabago ang kanilang mga buhay. Sabi sa 2 Timothy 4:2-5. Dalawang Timoteo 4:5, verse 2, maging handa ka sa pangangaral ng salita ng Diyos sa anumang panahon. Ilantan ang mga malikharan, pagsabihan ng mga tao sa mga malikinang gawain, at pagdaging ang pananampalataya nila sa pamamagitan ng kanyang Verse 3, sapagkat darating ang panahon na ayaw na makinig ng mga tao sa tamang aral. Sa halip, hahanap sila ng mga guro magtuturo lamang ng gusto nilang marinig para masunod nila ang kanilang kaya. Verse 4, hindi na nila pakikinggan ng katotohanan at babaling sila sa mga aral na gagawa ng tama. Verse 5, ngunit ikaw, maging mapagtigil ka sa lahat ng bagay, magtiis ka sa mga pagigirap, gawin mo ang tutuloy mo bilang pangalan, mabuting balita, at tuparin mo ang mga tutuloy mo bilang Ayan. So, yan po yung uli, di ba? Tuparin mo. Tamang maganap muna po sa atin. Mangyari po muna sa atin para nasa ganun ma-share po natin. Para matindigan po natin yung katotohanan. At yung mga tao na yan, kahit ano pong tigas nila, papakinggan nila tayo kasi katotohanan yung ihahayag po natin sa kanila. Hindi sila hahanap ng, katulad ng pinasa natin na hahanap lang sila ng teacher na gusto nila magtuturo sa kanila. Papakinggan lang nila yung gusto nilang papakinggan. Pero kung nakikita po sa buhay natin at naririnig sa atin yung katotohanan, makikinig po sila. As catalyst, kailangan nating humayo at ihayag ang salita ng Diyos kasi utos po ito sa atin sa Matthew 28:19-20. Verse 19, kaya humayo kayo at gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa. Bautismuhan ninyo sila sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Verse 20, at turuang sumunod sa lahat ng ipinag-utos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama nyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Amen. So, kaya sabi ko kanina, di ba, hindi lang si pastor, hindi lang ang mga teachers, lahat po tayo ay inuutusan na humayo at gawin nating alagad or pass on the salt sa lahat ng sa gayon. Kilalanin nila ang Panginoon bilang kanilang Panginoon din at tagapagligtas. Yun. Para maturuan daw po, sabi sa verse 20, turuan natin sumunod sa lahat ng ipinag-uutos ng Panginoon. So, yan po yung katungkulan natin at mangyayari lang po yung gospel sa kanila or tatanggapin lang nila yung gospel kapag nakikita po sa atin yung reaction ng salita ng Diyos. Yan. Yun po, dapat ganun po. Makita muna sa atin para ma-pass on natin sa kanila ang salita ng Diyos. And number 3, ano pa daw po ang dapat natin gawin? Keep in mind, ang dapat ilagay natin sa isip natin na laging sumasa isip po natin that we are accountable for people's salvation. Tayo po ay may pananagutan. Yan po yung accountable. May pananagutan po tayo sa kaligtasan ng ibang tao. Dahil preservative po tayo. Dapat na preserve natin sila para sa Panginoon. So, yun po yung katungkulan natin. Hindi tayo para hindi po tayo masisi, hindi tayo managot. We need to guard them. We need to warn them. Dapat napapaalalahanan po natin sila. Sabi sa Ezekiel 3:17-19. Ezekiel 3:17-19, verse 17, tao, ginawa kitang bantay ng mga mamamayan ng Israel. Kaya mga anumang marinig mo sa akin, isabihin mo sa kanila. Verse 18, kapag sinabi kong mamamatay ang taong sumabat, hindi mo siya binalaan o pinasabihang lumayo sa kasamaan para maligtas, mamamatay ang taong iyon dahil sa kanya
siya at hindi siya lumayo sa kasamaan, mamamatay siya dahil sa kanyang kasalanan, pero wala kang pananagutan sa akin. Amen. So yan po, napakaliwanag po na tayo po ay may pananagutan na po. Kapag hindi po natin nagawa yung katungkulan natin, naihirap sa kanila ang salita ng Diyos, maalalahanan sila sa mali nilang ginagawa, pero siguraduhin po natin na tama ang ginagawa natin. Dahil hindi natin sila pwedeng bawalan, hindi natin sila pwedeng pagsabihan, hindi natin sila pwedeng ituwid kung tayo mismo ay gumagawa pa rin po ng mali. Diba? Tayo mismo ando doon pa rin po sa kasalanan, nananatili tayo sa kasalanan. Hindi po. Magkakasama lang po tayo. Diyan pare-pareho magkakasama tayo. Sabi ng Lord, mamamatay sila. It means spiritually or papuntang impyerno po pag hindi po na nasabihan ang mga tao, lalo na kung hindi tayo mismo ay hindi nagbabago. Kaya dapat po, tinutuwid natin sila na may pag-ibig pa rin. Hindi natin sasabihin na, hoy, magbago ka, may impyerno ka. So, hindi din po naman dapat ganoon, di ba? Kaya nga sabi, mag-serve tayo with love. May pag-ibig pa rin. Dapat maramdaman nila yung love natin, na gusto natin sila maligtas. Dapat maramdaman nila yung concern natin na gusto nating maisama sila sa Panginoon. Dapat nararamdaman po nila yon. Yan po. Nang sa gayon, na-preserve po natin yung buhay nila hanggang sa dumating, hanggang sa pagbabalik ng ating Panginoong Heso Kristo. Dapat palaging tama ang timpla po natin. Para hindi po tayo kinakatisuran, hindi tayo nagiging dahilan na bakit hindi nila tinatanggap ang Lord. Kasi hindi nga nakikita sa buhay po natin eh. So dapat makita po sa buhay natin para pag nagsaway tayo sa kanila, pag nagbabala tayo sa kanila, maniniwala sila kasi nga nakikita po sa buhay natin. Kaya we need to maintain our saltiness to help and protect them, to preserve their souls. Ayan, sabi nga sa Judas 23, tulungan ninyo ang iba na parusahan na para kang nagliligtas kayo ng isang bagay na masusulitan. Maawa kayo kahit sa mga taong napakasama, pero mag-iingat kayo sa masasama nilang gawa. ayan, dapat daw maawa tayo doon sa mga tao. Yan, mga tao masasama. Pero yun, katulad na sinabi natin kanina, huwag tayo mag-compromise, huwag tayo umayon. Ako, mali yung ginagawa nila, masama ang ginagawa nila. Dapat hindi po. Dapat maialis po natin, maahon po natin sila sa kasamaan at mailigtas po natin ang buhay nila. Sabi niya na parang isang bagay na nasusunog at ililigtas natin. So kasi alam natin na kung di po sila mababago, papunta po talaga sila sa impyerno at pwede silang masunog doon. So, ganun po yun. So, kung mapapanatili po natin yung alat ng salita ng Diyos sa buhay natin, pwede rin natin ma-preserve yung buhay ng ibang tao para sa Panginoon. So, ano po ang magiging resulta pag tayo po ay naging asin, pag tayo ay naging preservative, naging seasoning, naging catalyst, ano po ang magiging resulta? We will share our master's happiness. Yan po yun ang makaganda po na makakahati po tayo, makikibahagi po tayo sa kaligayahan, sa kagalakan ng ating Panginoong Heso Kristo. Sabi sa Matthew 25:23. Sumagot ang kanyang amo, "Pagkaling isa kang mabuti at dapat nangalipid at dahil naging matapat ka sa kamating pinagkatiwalahan ng sa inyo, ipapamahala ko sa inyo ang mas malapit na halaga. Halika, makipag-bahagi sa aking kaligayahan." Ayan. So, yun po yung napakasarap, di ba? Once tayo po napanatili po natin yung pagiging asin natin, nagagawa po natin yung obligasyon natin bilang asin, ayan ang sasabihin ng ating Panginoon sa atin.
magaling, isa kang mabuti at tapat na alipin. Halika't makibahagi ka sa aking kaligayahan. So, yun, sabi nga, hindi po talaga nawawala ng kabuluhan ang lahat ng ginagawa natin para sa ating Panginoon. Po yun, napakasarap na makahati sa kaligayahan ng Panginoon. Saan yan? Siyempre, sa langit na po yan, sa kanyang kaharian. Kaya maging good soul po tayo in every task na ipinagkakatiwala sa atin ng Panginoon. Lahat tayo na hindi lang po kami mga workers ang meron pong ipinagkatiwala ang Panginoon. Lahat po tayo meron dapat gawin sa katawan ng ating Panginoon. Kaya dapat magawa po natin ito. Dahil magsusulit po tayo pagdating ng oras. Kung wala tayong alat, sabi nga, di ba, itatapon na lang, tatapak-tapakan na lang po. So, yun po, yun. Kaya siguraduhin po natin na ngayon po na itinuro to sa atin yung alat natin, muli nating maibalik. Kung meron na dyan mga nanlalamig na sa pananampalataya, balik po natin ulit. Ako, na sa ganun po, hindi po dumating yung oras na tayo po ay itatapon. Kaya bakit po tayo nawawala ng kaalatan sa panahon natin ngayon? Kasi nga, busy tayo sa mga personal business natin. Nakakalimutan natin na meron tayong business para sa Panginoon or meron tayong katungkulan para sa Panginoon. Bilang mga asin ng mundo, dapat nagagawa po natin yan. Kaya huwag po nating kalilimutan. May bahagi tayo sa katawan ni Kristo. Sa lahat ng bahagi ng katawan, may ginagawa po yan. Kaya dapat ganun din po tayo. Sabi po sa Marcos 9:50. Marcos 9:50. Mabuti ang asin, pero kung mawala ng lasa, wala nang magagawa ang kalimutan nito. Dapat maging tulad kayo ng asin na nakakapulot sa tao. Tungan ninyo ang pagkasao kung maging mapayapang pagkasama. Ayan. Mabuti ang asin kung may lasa. Pero kung wala naman lasa, para ano pa po at may asin. Di ba? Wala na lang po yan. Kaya sabi diyan, dapat maging tulad tayo ng asin na nakakatulong sa tao. Ayun. Dapat na ipapass on natin ang salita ng Diyos para sila man po ay maligtas. Yun po yung katungkulan po natin. Asinan natin yung mga nanghihina, yung mga nangangailangan ng tulong, pag-function tayo bilang asin para lahat po tayo. Lahat tayo. Hindi lang sila. Tayo din, mananatili yung asin natin, yung alat natin. O, hindi nawawala kung tayo po ay nagpapagamit at nagagamit ng ating Panginoon. Kaya tulungan po natin ang iba na maalis po yung kapaitan ng buhay nila, yung mga nakaraan sa buhay nila. Dapat nawawala na po yun, aalis na po yun sa pamamagitan ng ating conversation, sa pamamagitan ng ating pananalita. Sabi nga po dapat, Colossians 4:6, dapat ano daw po tayo magsalita. Sige po. Let your conversations be always full of grace, wisdom, so that you may know how to answer everyone. Ayan. Dapat daw po yung pananalita natin ay kawili-wili. Always full of grace. Seasoned with salt. Lagi po. Ganon dapat. Seasoned with salt. Po. Yung kinakausap natin na wiwiling makinig sa atin. Kasi nga po, seasoned with salt. Full of grace. Na po. Meron silang natututunan. Kaya nga ang sabi, diba, mamubuhay tayo na payapa sa bawat isa. Kung ang pananalita po natin ay laging seasoned with salt. Yan. Kung gusto natin ng mapayapang buhay, preserve natin yung mga taong nakapaligid sa atin sa pamamagitan ng katotohanan at magkakaroon sila ng isang bago, maganda at maliwanag na buhay. Ayan. Pinagpala po ba tayo ng Panginoon sa gabing ito? Amen. Lord, alam, hindi ko kayo nakikita. Pero word of God, nakita ko yan. Yan. Salamat sa Lord. Nawa po ay nakita natin yung sarili na ako. Yan. So, dapat pag-alabin po muna uli natin
Kaya nga, di ba, tinuro sa atin na nakaraan, be filled with the Holy Spirit. Kailangan lagi tayong puspos ng Espiritu nang taga na yung alat natin di nawawala, kundi na ibabahagi po natin sa iba. Kaya pagpalain. Amen. Pagpalain tayong lahat ng ating Panginoon sa pamamagitan ng kanyang itinuro sa atin. Hindi lang po natin ito basta pinakinggan, nawa ito po ay patuloy na maipamuhay po natin. So, tayo na po tayo lahat at basahin na po natin ang awit 91. O, sabay-sabay na po natin basahin. Awit 91, verse 1. Ang naghahangad ng pagkakot ng kataas-taasan ng pangyarihan. Huwag katahanan, ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagkatiwalaan. Kahit anumang mabigat na salot, di ka magdaranas. Lulukuban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak at sa kalima niya ay nakatitiyak na ikaw ay ligtas. Iingatan niya at ipagsasanggalang pagkat siya'y tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay. Maging sa gagawin biglang paglusog, pagsapit ng araw. Ni saan pa mang darating ni salot, pagkagat ng dilim, di ka matatakot sa kasamaan mga araw. Mabawal sa iyong harapan ng 1,000 tao, at sa iyong paligid ang bilang ng patay, maging 10,000, di ka matatakot at nakatitiyak mong di ka maano. Ika'y nagmamasid at sa panonood, iyong mamamasdan, yaong masasama ay makikita mong pinarurusahan. Sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang at ang pinili mong mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan. Di mo aabuting ika'y mapahamak at walang daratal kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan. Susuguin niya at maraming anghel silang susubaybay kahit sa dako. Kay maparood, tiyak iingatan. Sa kanilang palad ay itatayukat silang magtataas nang hindi masaktan ang mga paa mo sa batong matalas. Kahit apakan mo ay mga leon, ahas na babagsik, di ka maangos ng mga serpente at leyong mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may hilahil ay sasaklolohan. Aking ililigtas ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko at gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakatitiyak na ang tatamuhin nila ay kaligtasan. Praise the Lord, praise the Lord. Po tayong lahat